Magandang araw po, welcome po sa aking bagong YouTube channel na Nov9 TV on the spot. Real talk, real fast. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang brand new house and lot na may lot area na 270 square meters. May floor area po ito na 231 square meters. Nasa loob po ito ng isang exclusive subdivision na meron pong 24 hours security. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Sa dokumento naman po, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Nakabakod na po buong property at ito'y may steel gate na rin. Tunghayan nyo po itong pasad, naka-glass walls and window, then spandrel lang ginamit sa ceiling, naka-tiled post. Medyo elevated po itong property kaya meron pong ilang steps ng stairs. Then may pathwalk, may Carabao grass na rin po, at may railing. Silipin po muna natin itong covered car garage na kakasya ang dalawang sasakyan. Yan po yung steel gate. Then ito pong garahe ay naka-tile flooring na rin. Kahit dalawa pong SUV ay kakasya dito. Palitada na at pinturado na rin ang buong garahe. Sa dulo po ay may access na yun papunta sa kusina. So, ito na po yung main door. Ito po yung solid wood. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Dito po sa likod ng pintuan ay meron pong shoe rack. Ito naman po yung living area o salas kung saan ito ay naka-picture frame glass wall and window with blinds. Premium tiles ang ginamit dito sa flooring, double high ceiling with ceiling cove design. Meron pong modern spiral chandelier. At dito naman po ay napakalaki po ng espasyo. Napakaliwalas. Gaya po nung nasabi ko sa inyo, ito'y owner's built kaya hindi po tinipid. So ready for occupancy na po ito. Then lahat ng furnishings na movable ay hindi po kasama. Pero lang nung bed frame sa mga kwarto, kasama po yun. Meron po ditong under stairs, powder room, naka-solid wood door, mga isang toilet fixtures, may water closet, bathroom sink, at tissue holder. Naka-tile bathroom wall na rin po ito. At dito naman po yung dining area. Naka-ceiling cove design, tile flooring, at katabi lang po nito yung formal kitchen. Malaki naman po ang espasyo. May kitchen countertop, then wall-mounted cabinet, may wooden rack, then pantry. At dito naman po yung access door papunta dito sa may garahe. Yan po yung tinutukoy ko nila na garahe na kakasya ang dalawang sakyan at yun po ang main gate. Nakabakod na po buong property. Then may pathwalk, paikot na po yan ang setback. Mamaya po, ikutan natin yan. So ito po yung formal kitchen. Meron po itong kitchen window with blinds, double stainless sink with faucet, wall-mounted cabinet, may range hood, then gas range, may oven, at microwave. Meron din po itong storage ng kitchen utensils sa baba nito. Then naka-tile flooring na rin po dito sa area to. Yan po ulit yung dining area. Then sa dulo po may makikita kayong glass door papunta naman sa lanay. Ito naman po yung wall-mounted wooden rack o display rack at built-in cabinet. Ito po yung first bedroom. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Meron po itong wardrobe from floor to ceiling po yan. May mga sliding glass windows with blinds. May wooden rack at mayroon din pong CCTV ang buong kabahayan. Hindi nyo na po kailangan magpa-install. So
So dito naman po yung toilet and bath na see-through. Naka-glass door and wall. Sliding po siya. Then aluminum frame. Meron po itong bathroom countertop, bathroom cabinet, bathroom sink, stainless faucet, water closet with bidet. Then naka-tile bathroom wall. From floor to ceiling po yan. May bathroom window at hot and cold shower. Okay, labas po tayo. So yan po, pwede naman pong patint yan kung sakaling ayaw nyo ng see-through na glass door and wall. Yan po ulit yung first bedroom. At paglabas nyo po, ito po ulit yung dining area. At dito naman po yung aluminum glass door. Then may security grill na rin. At may blinds. Access po ito papunta dito sa lanay. Naka-trellis. Then may pathwalk. Paikot na po yan ang bahay. Ito po yung perimeter fence o concrete fence. Buong property po. Meron na yan. At may pathwalk din po yan papunta sa harapan ng bahay. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung dining area. Sa dulo yung formal kitchen. At itong natatanaw natin ay yung living area o salas. Ito pong pintuan nito ay yung powder room. So, double high ceiling po itong living area. Napakaganda po, napakaliwalas. At ito naman po yung hagdan. Malapad po siya. Naka-concrete staircase. Then, wooden handrail at tubular railing. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. Nandito na po tayo sa family area. Naka-ceiling cove design. Wooden design ng tile flooring. May sliding glass window with blinds. Then, dito naman po yung open below. Yan po yung ceiling cove design. Then, may modern design na spiral chandelier. Naka-picture frame glass wall. Then, ito po yung salas or living area. Hanggang dito po sa pwesto ko ay meron pong malaking glass wall and window. Mapapansin nyo po pati po dito sa taas ay pulidong-pulido pagkapalitada at pintura. Balik po ulit tayo dito sa family area. Malaki naman po ang espasyo nito. At ito naman po yung hallway papunta sa mga kwarto. Check po muna natin itong first bedroom dito sa second floor. Naka-solid wood door po ito. Meron po itong mga sliding glass window with blinds. May bed and bed frame. Naka-wooden design ng tile flooring. May pin lamps sa ceiling. May outlet na rin po. May molding po sa in-between itong flooring at wall. Then meron din po itong wardrobe from floor to ceiling din po yan. Then naka-soft close hinges. At may sariling toilet and bath. Naka-solid wood door. May bathroom countertop. Vanity mirror. Bathroom sink. Stainless faucet. At bathroom cabinet. May water closet with bidet. At ito po yung naka-tiled bathroom wall. From floor to ceiling din po yan. Meron din po itong hot and cold shower. At may bathroom window. Yan po, tunghin nyo po ulit itong first bedroom dito sa second floor. So, lalabas po tayo para check natin ibang kwarto. Paglabas nyo po, yan po yung family area. At ito naman po yung pangalawang kwarto. Pero din po, may bed and bed frame. May sliding glass windows with blinds. May pin lamp, center lamp. Then, wooden design ng tile flooring. Meron din po itong wardrobe na from floor to ceiling. Halos identical po.
Then, may molding in between ng flooring at wall. May awning type design na glass window with blinds. At meron din po itong sariling toilet and bath. Naka-wooden door, maayos ang toilet fixtures, may vanity mirror, bathroom sink, water closet with bidet, stainless towel holder, then naka-tile bathroom wall, from floor to ceiling na po yan. At meron din pong hot and cold shower at bathroom window with blinds. Labas po tayo. Tunghayin niyo po ulit itong second bedroom. Lipat po tayo dito sa third bedroom. Dito po sa third bedroom ay halos kasing laki lang nung second bedroom. Maayos ang pintura ng ceiling at wall, may pin lamp, center lamp, may molding na rin in between wall and flooring, may outlet, at meron pong from floor to ceiling na wardrobe. Meron din po itong awning window with blinds. Ito po palang toilet and bath ay sharing or kumbaga Jack and Jill. Actually, galing na tayo dito kanina. So, meron pong access itong dalawang kwarto dito sa toilet and bath. Yan po yung second bedroom. So, hindi ko na po i-detail ito. Gawa ng na-present ko na yan kanina. Then, ito naman po yung third bedroom. Halos lahat pong mga windows ay may blinds na rin po. So, balik po ulit tayo dito sa family area. Then, meron pong dalawang glass window. At dito naman po ay may hallway na papunta naman sa balkonahe o terrace. Naka-solid wood door. Then, naka-tile flooring, concrete railing. Hanggang dito po, meron pong tubular railing. Yan po yung tinutukoy ko kanina na setback. Paikot na po yan ang bahay. Bali, hindi pa po ganun ka-crowded dito. Ito po ay nasa loob ng isang guarded subdivision na meron din pong mga amenities gaya ng clubhouse at swimming pool. Nasa mataas na lugar po ito. Ang estimated elevation above sea level ay 2,000 feet. More or less. So, yan po yung harapan ng bahay. Napakatahimik po. Maganda po ito para sa inyong retirement. Meron pong maliit na canopy dito. At babalik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung open below. Then, yung sala sa baba. At yun po ang main door. Napakaganda po nitong floor plan. Napakaliwalas itong bahay at quality ang pagkakonstruct. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan niyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Picnic Grove, ang distance is 3.8 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Starbucks Downhill, ang distance is 1.4 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 2.9 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kompleto na rin kaya ng hotels, restaurants, banks, church, schools at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan man po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 16.9 kilometers at ang travel time is 35 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 56.4 kilometers at ang travel time is 1 hour and 2 minutes kasama na ang traffic. So, ito po yung open lanay na may trellis at ito po yung access door, glass, papunta sa
dining area, then sa dulo yung kusina. Dito naman po ay meron pong maid's quarter o maid's room. Naka-solid wood door. Then sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din po itong glass window with blinds. Then, may wooden rack. At meron din pong sariling toilet and bath. Na kung saan maayos naman ang toilet fixtures nito. May bathroom sink, water closet with bidet, tiled wall, at bathroom window. So, kumpleto na rin po itong maid's quarter. Paglabas po natin, ito po yung perimeter fence. Kaya na po nang sabi ko sa inyo, paikot na po yan. Then, ito po yung back view ng bahay. At sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po, ito pong property ay nasa loob ng isang subdivision dito sa Tagaytay at may lot area na 270 square meters. May floor area po ito na 231 square meters. Ito ay semi-furnished na may kasama na pong dalawang gas burner, may larger manya stove, microwave, toaster, refrigerator, 3 water heater, may CCTV na may 7 camera at 3 bed and bed frame. Ito po yung access door papunta sa formal kitchen. At dito naman po yung garahe. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 19 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mo pasat ng tripping dito sa property ito, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, mayroon po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels video. Makisuyo po, paki-like and follow na rin. May ibang YouTube channel po tayo na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings, at Nov9TV Official. Salamat po sa panonood sa aking mga videos. Ingat po kayo lagi.